This is unacceptable. Kailangan na magpa-assist kay Haring Araw. So ito na nga, habang tumatagal, palubon na ng palubot tong bill namin sa kuryente. Wala naman kaming bagong appliances at di naman nagbabago ang tagal ng usage namin sa aircon. At base sa mga news, mukhang malabo na bumaba ang presyo ng per kilowatt hour ni Meralco. So I decided to execute what I have been studying and researching for so long. The use of solar power for electricity. So meron tayong brochure, operations manual, power cord, yung city limiter sensor, at ang mismong grid tie inverter. So, para saan ba tong grid tie inverter na to? Ang trabaho nito, i-convert niya yung kuryenteng galing sa solar panel para maging 220 volts na tulad ng voltahe ng kuryente natin sa bahay. Tapos, isusupply niya tong kuryenteng to sa electrical lines ng bahay. Kaya parang antimana, nag-aambag si grid tie inverter ng kuryente para mabawasan yung kinukonsumo natin galing kay Meralco. Alright, power on test muna natin just to make sure lang na sumisindi itong unit. So gamitin muna natin itong included power cord for testing. Bali, gagawa ko ng sariling AC power cable na may safety breakers at hindi ko na gagamitin itong included cable. Right. Good item tong na-score natin, guys. So, ito yung full color LCD niya, no? Ayos din eh. So, ngayon, testingin naman natin yung city limiter sensor niya. So, pasok tayo muna sa menu. Punta tayo sa gear. Uncheck natin tong LCD backlight always on. Kasi, alam nyo naman, pagka matagal nakabukas yung mga LCD screen, malakas makabawas ng buhay yun dun sa screen. Kaya i-uncheck natin to. Tapos punta tayo sa internal limiter. Tapos check. Yun na lang muna. Next time na natin i-discuss yung mga bagay-bagay dito sa menu. For now, check lang natin yung city sensor kung gumagana. Save settings. Ito pala. So, ito yung city sensor. Dito natin ikakabit yan. Dito. I-screw lang natin. Siguro turn off muna natin yung itong inverter. Saka natin siya i-screw. So, check nyo yung alignment ng butas kasi one way lang siya pumapasok eh.
So nakikita niyan may may parang cut siya dito na ko-correspond dito sa female. Kaya i-check nyo. Huwag nyo bastang isasaksak. Meron siyang certain orientation. Pagka sure nyo nang pumasok, i-screw nyo na to. Ito naman yung ikaklamp natin dun sa main breaker. Let's go. So itong CT sensor, dito natin ikakabit yan sa main panel board. So, paano mo ba malalaman kung saan yung main circuit breaker? Usually, sa lahat ng nakikita kong main panel board, madalas nandito siya sa upper left corner. So, trace na lang natin yung wire niya. And ayun, I can confirm na ito yung mga wire na galing sa labas na nakakonekta sa metro ni Meralco. Ito yung dalawang black at itong puti. Itong puti yung parang grounding niya. So, take note lang tong naka-engrave na arrow dito. Dapat, the way na ikakalawit nyo tong CT sensor is yung arrow nakaturo sa direksyon papuntang labas, kung saan nanggagaling yung metro ng Meralco. So, para saan ba tong CT limiter sensor na to? Ang trabaho nito para i-limit yung pag-produce ng kuryente ng inverter na naaayon sa pangangailangan ng bahay. Ibig sabihin, pipigilan nito mag-overproduce si inverter ng kuryente na pwedeng lumigwak palabas ng metro. At ayaw nating mangyari to. Ayan, nakaklamp na. Ayun guys, nabasa niya. May pumapasok na 15 watts. Sa ngayon, may 15 watts na kinukonsumo yung bahay. Well, as per its reading, ito natin magdagdag ng load. Magbukas tayo ng electric fan. Ayan guys, umakyat siya from 15 to 23. Ayan, nasa 23 watts na siya. Gawin nating 3 tong electric fan. I mean yung speed niya. Adjust natin to 3. Yan, umakyat siya ng 29, 28.
Okay, so unpack muna natin 'tong mga other components na gagamitin natin for this project. Lahat naman 'to in-order ko online and nilagay ko na yung mga links diyan sa description. So, sa part 2 ng video na 'to, i-a-assemble ko na 'tong mga components and let's see how this project goes. Alright, kita-kits sa next video.